Good morning! Day 3 na namin dito sa Siargao and today is all about land tour adventure. Kaya samahan nyo kami hanggang dulo. Comment nyo nga pala kung napanood nyo ang part 1 ng aming video. First stop natin is Siargao Mountain View. Travel time from General Luna is around 40 to 50 minutes. Perfect place para makita yung iconic overlooking view ng Siargao at endless coconut trees. Picture taking lang talaga dito tapos proceed na tayo sa next destination. Welcome to Maasin River, around 20 to 25 minutes travel time. Ito yung mga activities na pwedeng gawin dito. Picture taking, swing jump sa river, mangrove tour, at river cruise. May entrance fee na 30 pesos per pax kung gusto nyo mag-picture taking lang. Hindi kasi available yung river cruising noong time na to, kaya bumalik na lang kami ng ibang araw. Ipapakita ko nga pala ito sa mga susunod na vlog, kaya stay tuned lang kayo. Pagkatapos yung mag-picture taking, sa labas nito, meron nga palang mga kainan. Since maaga din yung pick-up time namin, around 7:30 to 8 AM, di na kami nagkaroon ng time para mag-breakfast. Tingin-tingin na lang kami kung may magustuhan kami dito. Next stop naman natin ay magpupungko rock pools, around 30 to 45 minutes travel. Perfect timing pag low tide kasi makikita talaga yung natural rock pools. Ang linaw ng tubig, grabe. Pwede din kayong mag-cliff jumping, swimming, exploring mini caves, snorkeling, or mag-picture-picture lang. Kita nyo naman dyan guys kung gaano kalinaw yung tubig. Meron din nga pala mapag-iiwanan ng mga gamit nyo dyan kung gusto nyo mag-swimming. Tignan yun, cute ng jellyfish, kitang-kita. After nito, nag-lunch nga pala kami dito sa may Sulima Eatery. Around 10 to 15 minutes away lang. Syempre, after all the activities, recharge muna tayo. Kasama rin nga pala to sa package tour na inavail namin. 200 pesos per meal kada tao. Pwede ka rin naman mag-order ng sobra for additional payment na lang. Next stop natin ay Sugba Lagoon. Around 1 hour travel including boat transfer. Isa ito sa pinaka-highlight ng trip namin. Grabe, sobrang linaw ng tubig, parang edited sa sobrang ganda. Sobrang daming activities rin na pwedeng gawin dito. May paddle boarding, kayaking, diving board jump, swimming, snorkeling. At finally, nakarating na nga kami dito sa Sugba Lagoon. Nakakatuwa nga yan sila kasi meron pa sila dyan pag-ratings. Hindi na lang namin na video kasi sa sobrang bilis. Ito nga pala yung diving board jump na sobrang taas. Kala nyo lang sa malayo, mababa yan, pero sobrang taas niyan. Kita nyo naman, may pa-human drone pa si kuya dyan, walang katakot-takot. O, diba? May pang-post na agad kayo sa TikTok o Instagram. Pila-pila lang talaga yung pag-picture dyan sa spot na yan. Tapos, syempre, tatalon ka, nandun ka na eh, ba't di ka pa tatalon? At saka, if first timer ka talaga at mahilig kang mag-adventure, sobrang sulit pag tinry mo to. Masasabi mo talagang sumakses ka kapag nakalutang ka pa. At ayan pa nga ang additional shots ng ating human drone. Sunod lang kayo sa instructions nila para perfect shots. Sobrang chill lang dito at hindi masyadong mainit kaya sobrang sarap mag-swimming. Matagal-tagal din kami dito kasi nga sobrang haba din ng oras papunta dito kaya sinulit talaga namin. Syempre hindi mawawala ang picture taking sa iba't ibang spots dito. Libot-libot lang kayo guys around the area para makita ang mga IG worthy spots. After namin dito guys, nag-side trip pa nga pala kami sa Secret Beach, around 15 to 20 minutes travel. Literal na hidden paradise pala to. Mas tahimik dito and super relaxing ng vibe. Ang mga activities dito, swimming, sunbathing, picture taking, chill tambay. Gaya ng ginawa namin. Dahil sobrang pagod na kami. Nagtambay na lang talaga kami dyan. Nag-picture taking, tapos umuwi na rin kami. After nito, kumain na kami sa Corvada bago magpahinga. Baka masaraduhan na naman kami. Ito nga palang in-order namin, chicken at gulay at meatballs with talong. Mostly foreigners yung kumakain dito kasi much cheaper siya. Natawa nga rin pala kami dito sa nabili naming mangga na 100 pesos. Akala namin nakatipid kami. Pero hindi namin nakalain na nakatago palang malaking bunot na to. Anyway, that's it for our day 3 Siargao Land Tour. Sobrang sulit ng buong araw from nature spots hanggang island vibes talaga. Next naman ay ang ating Sohoton Cove Adventure. Day 4 na namin dito sa Siargao. And today, pupunta tayo sa isa sa pinaka-magical places dito, Sohoton Cove. Tara, let's go! Pick up time nga pala namin ito, 6:30 AM to 7 AM. Kasi mahaba-habang biyahe ang mangyayari ngayon. Port registration takes around 10 to 30 minutes depending sa dami ng tourist. Pagdating sa port, registration muna before the tour starts. Medyo may waiting time pero worth it naman. May provided nga palang ganito yung nasakyan namin bangka. Sobrang helpful para hindi sumakit yung tenga namin. Kasi sobrang ingay din ng makina ng bangka. Sa trip na to, expect caves, jellyfish lagoon, crystal clear waters at sobrang ganda na para ka talagang si Ariel sa ilalim ng dagat. Around 1.5 to 2 hours nga pala yung boat ride namin. Bali lumipat pa nga kami ng bangka nito from malaking bangka to maliit na bangka.
Nagkaroon pa nga kami ng groupings dyan. Ang lakas maka-team building. At eto na nga guys, finally, welcome to Sohoton Cove. Literal na hidden paradise surrounded by limestone cliffs and turquoise water. Eto rin nga pala guys yung tour guide namin na si Kuya Jemboy. Sobrang bait. Pinaparentahan din nga pala niya guys yung underwater cam niya for only 1,000 sa aming grupo na. Pwede na rin sila yung mag-picture sa inyo dyan gamit yung mga cellphones nyo. Pinopost nga din pala ni Kuya Jemboy sa page niya or sa Instagram niya yung mga videos na nakukuha niya. Pero nagpapaalam naman siya bago niya gawin. Eto na nga guys, papunta na tayo sa ating first stop, ang Non-Sting Jellyfish Lagoon. Dadaan muna dyan sa cave na yan, kaya importante na suot yung mga headgears nyo, lalo na kung matatangkad talaga kayo. At syempre, hindi mawawala ang mandatory videos. Wow, okay. O, diba? Ito nga pala guys, yung free drone shots na binigay sa akin ng tour guide namin. Makikita nyo dito yung kabuuan at kagandahan ng Sohoton Cove. Sobrang relaxing talaga sa mata ng nature, no? Papa-thank you Lord ka na lang talaga. Eto guys, makikita sa drone shot kung saan yung port na pinanggagalingan ng mga bangka. Pero nung pauwi kami, hindi na kami dumaan dito. Diretso biyahe na, papuntang Socorro ulit. Swerte nga rin pala kami ngayon guys, kasi panahon daw talaga ng brown jellyfish o yung tinatawag na spotted jellyfish. Eto yung mga non-sting jellyfish guys, kaya safe na safe silang hawakan. Kahit nga pala guys, nahihirapan kayong lumubog sa ilalim ng dagat, tutulungan kayo ng mga tour guides nyo para makuha nyo ang perfect shot. Sila na rin ang bahalang mag-adjust at mag-video sa inyo. Super surreal ng experience na makapag-swimming with a jellyfish. Yung isang klase nga pala ng jellyfish, yung transparent, ibang season naman daw sila lumalabas. Sobrang sulit talaga to, lalo na kung marunong ka talaga mag-free diving. Syempre, sobrang thankful din sa mga tour guides sa pag-capture na experience na to. Ito nga pala guys, yung tinatawag nilang human elevator. Ito lang talaga kasi yung way para makaakyat ka ulit ng bangka unless kaya mo talagang iangat yung sarili mo. Next stop naman natin guys is Hagukan Cave. Tinatawag din itong breathing cave dahil sa sound ng waves inside the cave. Ang ganda ng glow ng tubig dito. Buti na lang din guys, low tide noong time na yan, hindi na namin kailangan mag-dive papasok. Syempre, human elevator ulit pabalik. Next naman natin guys is magkukuob cavern. Dito, kailangan mong dumaan sa maliit na opening pababa. Medyo thrilling pero sobrang worth it pag nakita mo na yung loob. Wala na nga palang atrasan to guys pag umakyat ka. Ito lang talaga yung way para makababa ka. Kailangan mo mag-cliff jump pababa dyan. Pwede kang tumalon dyan sa una o sa pangalawa na mas mababa. Pinauna na nga muna namin yung mga foreigners. Pero sa totoo lang, kinakabahan na. Sobrang taas nito guys. Akala nyo lang talaga mababa siya. Pero pag nandyan kayo sa taas, malulula din talaga kayo. Kaya lakasan talaga ng loob. Ito naman yung ibang angle ng video. Yung kanina galing kay tour guide, ito naman galing sa partner ko. Another adventure na naman ang na-check sa bucket list. Sobrang saya ng experience. At kung ako lang tatanungin, uulit pa ako. After all the activities, lunch muna tayo with island vibes. Eto, dito kami nag-lunch sa Tiktikan, Sohoton, Gamay Resort. Makikita nyo na naman ang boodle fight style na lunch namin. Tinatanong rin pala nila beforehand if merong mga may allergies sa food or mga vegetarian para separate food sila. Syempre, di mawawalang picture taking bago kumain. Sobrang sulit ng food. At pwedeng bumalik guys hanggat meron. After kumain guys, pwede nga palang mag-swimming dyan or tumambay. May mga activities din sila dyan na pwedeng gawin. That's it for Sohoton Cove Adventure. Umalis kami dyan mga 2 PM kasi mahaba-habang biyahe na naman ang gagawin namin. Kinagabihan, lumabas kami at kumain ng empanada at lugaw. Syempre, sinubukan din namin ang Isla Turon Deluxe. Sobrang sarap pala nito guys. Babalik-balikan talaga. And that wraps up our day 4 in Siargao. Kung umabot ka hanggang dito, comment sa Sohoton para malaman naming solid ka. Don't forget to like, share, and subscribe. Kita-kits sa next vlog!